O mga ka-backyard farming, may tanong ako sa inyo. Yung mga hindi pumapasa sa candling ninyo on the 7th day of incubation o kaya on the 10th day of incubation, anong ginagawa nyo dun sa mga penoy na yon? O kaya dun sa mga pumasa naman on the 7th or 10th day of candling pero nung ibababa na dun sa hatcher ay nag-candling ulit kayo pero nakitaan nyo ng early embryonic death. So anong ginagawa nyo sa mga itlog na yon? Nilalaga nyo ba at kinakain nyo as penoy? Which pwede naman, no? Or tinatapon nyo na lang yung mga eggs. Dito sa Alpha Adventure Farms, dahil libu-libong itlog ang ini-incubate sa hatchery, linggo-linggo, no? Hindi naman araw-araw, linggo-linggo, nanawa na kami sa penoy. Nung umpisa, masaya pa eh. Pero kapag ganun kadami na ini-incubate mo, tapos linggo-linggo may supply, magsasawa ka, no? So ako, ginawa ko, lahat ng itlog na hindi pasado doon sa second candling. Sa akin kasi dito, pangalawang candling na yung on the 7th or 10th day of incubation. Tapos third candling yung on the 18th day or 25th day of incubation. Kapag kasi itlog ng manok, second candling ko 7th day of incubation. Kapag naman guinea fowl, gansa, pabo, bibe, any kind of duck, on the 10th day of incubation ang second candling. Yung third candling ko naman, pag itlog ng manok, ay on the 18th day, yung bisperas kung kailan sila ibababa sa hatcher. Sa mga ducks naman, gansa, pabo, bengala, on the 25th day, bago sila ibaba sa hatcher. Ngayon, lahat ng hindi pumasa dun sa second and third candling, lahat nun kinokolekta yon. Actually sa mismong candling na kinokolekta na yon, no? Hindi na kinukumpleto muna lahat ng collection for 1 month, no? Masyado nang masisira yung itlog na may spoil na masyado, babaho na. So pagka-candling, yung mga hindi pumasa, pinapalaga ko lahat, no? Pinapalaga, tapos binabalatan. Yung balat hindi tinatapon, no? Pinapabilad ko, saka ko ito yung unang pinapakain ko pabalik sa mga chickens, lalo na dun sa mga manok namin na under molting o kaya nangingitlog na, no? Ito kasing mga itlog na to, mayaman ito sa water soluble at saka ang tawag doon, water soluble vitamins, no? At saka yung pag sinabi natin water soluble vitamins, ito yung mga B vitamins, no? Vitamin B, B2, B3, B5, 6, 7, 9 and 12, no? Yung 7 B vitamins na yan, no? And then meron pang 4 na klaseng vitamins or minerals, vitamins rather, ang available dito sa mga itlog na to, sa mga protein rich na itlog na to. Ito yung vitamin A, D, E at saka K, ano? So ayan. Ngayon, mahalaga na lutuin muna, kasi pag hindi nyo niluto yung itlog tapos binasag nyo na lang, hinalos sa feeds nila or pinakain nyo ng purong itlog lang, nandun yung risk na baka mayroong salmonella o kaya E. coli infection yung itlog. Imbes na makatulong sa kanila, baka mamaya lalaki pa ang damage ninyo, no? Magkakasakit yung mga alaga ninyo, which could lead to mortality. Imbes na nakatulong, nakasama pa. So kailangan hard-boiled eggs ang mga yan. Minsan may makikitang mga itlog na may sisiw. Ito yung mga nagkaroon ng development, yung embryo nung 7th or 10th day of candling, pero nagkaroon ng early embryonic death. Hindi na niya na itawid doon sa pagbaba niya sa hatcher sa last 3 days. So sinasama ko yun dito. Ngayon, yung balat, dinatanggal yung balat, no? Kasama sa napakuluan yun, syempre. Ngayon, yung balat na yun, pinapabilad ko, pinapadry ko, and then pinapablender ko nang walang tubig, no? Pinapapowderize ko. Yung powderized na balat na yun, yun yung hinihalo ko sa feeds nila. So, source of calcium yun. Okay?
Tapos itong mga eggs na to, yan, may binanggit kong vitamin sa inyo kanina, no? 7 B vitamins at saka 3 tawag doon, yung vitamin A, D, E, tsaka K, essential vitamins, no? Ito yon yung embryo mismo nila. Pinapakain ko na ito ng hindi ko na hinahalo sa feeds, no? Sa wet feeding, pinapakain ko na ng buo. Pero inaano ko yan, dinudurog ko muna sa kamay. Tapos binibigay ko sa mga, yan, Chinese Silky yan, no? Nandun yung mga Rhode Island Red, nandun yung mga pabo, tapos nandun yung mga Black Australorp, mga Bantam Chickens, tapos nasa likuran ko naman yung mga iba't ibang uri ng pabo din, tsaka mga ducks, no? So, yun, pinapakain ko sa kanila yan. Nagpadala lang ako ng kaunti. Actually, nagpakain na ako kanina bago yung feeds nila. Tinira ko na lang itong nasa lunchbox for demo purposes para lang makita ninyo, no? Kanina ang pinakain ay 1.5 timba ng Boysen, no? So 16 liters yung isa, no? Ganong kadaming itlog, no? Collection for 1 week yun. Sa dami ba naman ng itlog na nasa hatchery, no? Despite, no, kasi baka isipin nyo naman, ba, ang dami namang nabugok na itlog sa inyo. Lahat yata na pinasok sa incubator, nilabas nyo rin as bugok. Hindi. Ang embryonic development rate ko dito since 2020, nasa 92%, no? Hindi bumababa doon. At saka yung hatchability rate ko naman ay nasa 88% pa rin, hindi bumababa doon. Minsan nag-89 pa. May mga batches na nagna 90 and above hatchability rate sa embryonic development. May mga batches na nagna 95, 97%, no? Pero on average, no, for the past 5 years, almost 5 years, 92% embryonic development, 88% hatchability rate. Yun ang average ko, no? Gamit yung technology ko sa sarili kong incubators. Kaya yung mga binebenta kong incubator, ginawa ko munang guinea pig ang sarili ko, ano, bago ko sila binenta sa inyo. Pag may bagong technology, na-apply ko muna sa mga sarili kong mga papisa bago ko idagdag o i-announce, no? Para less yung chances na napapahiya ako. Okay, mahirap kasi yung kayong gagawin kong guinea pig, ano? So ngayon, I'll show you kung paano ko naman pinapakain ito. Well, alam nyo na ano magiging kahinatnan kapag inano mo lang yan, no? Minash mo lang yan, tapos bibigay sa kanila. Gusto ko lang makita nyo kung gusto ba ng mga manok, no? Kung kinakain ba nila. I'll show you. Ito hindi ko pa binigyan kanina, kasi kung hinatiyan ko na sila doon sa mga pinakain ko kanina, baka mamaya makita nyo, wala palang gana, di pala nila kinakain, ano? So yan. Isa pa pala, ano? Huwag nyong isa-serve yung mga nilagang itlog na yan na may shell. Bakit? O kaya kapag yung shell malalaki pa, iisipin nila lahat na lang ng itlog nila labas nila, may chance na isipin nila ay pagkain ito. Magkakaroon tayo ng egg pecking doon. Sila na mismo mangangain ng mga itlog na pati yung mga hindi nila dapat kainin. Ayaw nating ma-develop ang ganoong ugali nila, kasi wala pang synthetic na gamot ang makaka-fix dun sa ugaling yon. The only thing na pwede mong gawin, kagaya ng binanggit kong advice sa mga nakaraang kong video, ay ihiwalay ka agad yung napansin mong nangangain ng itlog, lalaki man yan o babae. Ibartolina mo ng 1 linggo, paliguan mo, ayan, 1 linggo. Tapos after 1 week, ibalik mo siya. And then tingnan mo kung nangangain pa rin, no? Paano mo naman malalaman kung halimbawa, yung mga yan, ang dami yan. Paano mo malalaman kung sino sa mga yan nangangain? Hindi naman 24/7 kang nakatitig lang sa kanila. Ang gawin lang ninyo ganito. Yung isang itlog, 1, 2 o 3 itlog, no? Gumamit kayo ng syringe, higupin niyo yung laman niya, laman ng itlog. Tapos palitan niyo ng something na mayroong dye, yung kulay, pangulay, food grade na pangulay sa pagkain, si kulay blue, green, yung mga yung madaling, yung obvious na kulay. Ngayon, kapag kung sino man ang nangangain ng itlog sa kanila, ibalik niyo yun dapat, no? Yung laman ng itlog, ibalik nyo.
No? Pabatiin nyo yun, gaganin nyo, tapos lagi ng food grade na kulay. Injectan nyo ulit, higupin nyo sa syringe, tapos inject nyo doon sa pabalik sa itlog. Kung sino man ang nangangain sa kanila, dahil may kulay na yung laman na binalik ninyo, di may kulay siya sa tuka nyo. So, huli sa banga ang salarin. Yun ang pwede nyong gawin kung gusto nyong matrace kung sino talaga ang nangangain ng itlog sa kanila. Now, going back doon sa remedy ko, after 1 week, kung nakita nyo na hindi na niya natanggal yung ugali na nangangain siya ng itlog, ikakal na dapat yun. Ikakal na kasi wala ngang gamot para doon. Manghahawa pa siya ng kasama niya na yung ugaling yun. Uto-uto din ng ibang mga alagang hayop kasi So, nung nakikita nila sa iba, gagayahin nila. No? So, kaysa sa maubusan ka ng itlog, imbes na yun ang balik sa'yo, yung mga itlog, pinapakain mo, sa sarili pa rin nila binabalik yung dapat na sa'yo na, itlog. So, lugi ka pagka ganun na. So, ganun lang. So, ngayon, nagugas naman na ako ng kamay. Mahalagang magugas ng kamay. Ano? Hindi po pwede yung humawak ka na ng baka, kalabaw, tupa, kambing, iba't ibang mga manok tapos di ka nagugas. Tsaka mo imamash, no? Di binigyan mo rin ng sakit ang mga pinakain mo pagka ganon. Ayan. Pwede kayong mag-eksperimento, pwede nyo namang ihalo din sa feeds nila. Pero hindi ko feel gawin ngayon yun. Ayan. Kuha lang ako ng kaunti. Tsaka ako ipapakita sa inyo na. Tingnan natin. Tingnan ninyo kung hindi ba? Hindi, may libreng protein. Molting season ngayon Molting season. Naglulugon kaya may lighting program din ako kapag daling araw. Nag-wet feeding ako. Napakain na sila ng feeds kaya medyo busog na Mas ganado ang mga to kapag umaga na simot ang feeder nila, bibigyan mo ng ganito. Gustong gusto nila yun nun. Ayan. Wala, busog na pero kinakain nila. Ito, ang mga black australorp. Protein. Yung mga madaling yung mga nasa labas ng feeder, itong mga Nicholas White, pinasok ko muna yung feeder nila. Ayan. Yun yung mga bantam chickens ko. So ayan yan ang ginagawa ko, yan ang pakinabang nitong mga pinagsawaan na namin na mga Penoy na itlog, walang embryonic development or nagkaroon ng early embryonic death. Ayan, so libreng source of protein, mga vitamins and minerals, and then mayroon ka pang calcium dun sa shell nila, no? Hindi lang nakapagdala ng shell ngayon, papakita ko rin sana sa inyo. Pero some other time, no, papakuha ko yung shell na pinablender ko kahapon. Sa mga susunod na video, ipapakita ko sa inyo yan. Alright? So, sana may nakuha kayong bago. Or at least, kung ginagawa nyo na ito, nagkaroon kayo ng affirmation na, pwede nga pala yan. Hindi lang pala ako nag-iisang gumagawa niyan. Ito pala yung mga vitamins na nahihita ng mga manok o pabo sa mga to. Ibinibigay ko to hindi lang sa mga manok kahit sa aling poultry animals, no? Pabo, mga ducks, kalapati, binibigay ko yan, no? So okay, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Have a great day.